Walang stress. Walang hassle. Walang traffic sa kaisipan. Walang wangwang. Walang himala. Meron lang. Chillax Radio. Tara, tambay muna. Ay mga kapatid, sabing Sabado ng gabi, February 22. Nako mga kapatid, ito pa rin po ang pinaka-banayad, pinaka-malamig na isang oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po, si Lord De Vera. Kasama po natin si DJJ. At ang nagbabalik na si Jim Libiran. At ito na kayo. Iyon. Teka, bagong lahat. Ito, si Miss Sylvia Latore. Ayan mga kapatid, ha? Kamusta na? Palakpakan mo na. Ayan. Ayan, ha? Diba? Oo. Pero si DJJ, yung paksa, no? Yung iniinom na yun ay hindi araw-araw nakapiling po ni DJJ. Ay, no. Sa 5 taong nakikinig po ng Chillax Radio, welcome back po natin. 5 na dagdagan na ng dalawa. Kasi yung dalawa, nag-tweet. Sabi ba, wala na ako sa Chillax? Sabi, hindi, nagpapahinga lang ako. Ayan, papahinga lang. In spirit, kasama natin si Jim Libiran lagi. Alright, kamusta ka na, Mr. Libiran? Ito, pagkatapos ng paghahanap ng kaluluwa, Iyan. hindi ko makita eh. So, balik na lang ulit ako dito. Nahanap pa ba kaluluwa mo? Hindi ko nga makita eh. Kaya, Okay. huwag na natin gawin topic yan. Huwag na natin gawin baka topic. maging Johnny Midnight tayo. Oo. Ay, nako. Sana po ay mga nakikinig po sa atin sa buong bansa mula po Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Bacolod, General Santos City. May nakakalimutan pa ba tayo, DJJ? Novaliches. Ayan, Ayan, ang Republika ng Novaliches. At ang mga, siyempre, special ang mga taxi driver na fans natin. Ay, oo. Nakamasano ako. Lahat po ng mga miyembro ng Radyo 5 Taxi Squad, isang mapagpalaya at isang mapayapang gabi po ang hatid namin sa inyo. Ngayong Sabado ng gabi, wala po tayong problemahin, wala po tayong sisigawan, wala po tayong idudulog na problema. Ang problema lang natin, DJJ, ay iinumin natin. Iinumin natin. Makakaupaw po dito. Oo. Dahil Bawal. Hindi natin ginagawa yan. Oo. At ang bagong booth ng Radyo 5 ay walang pagtataguan. Yan. Para po kaming nasa aquarium dito. Iyon. Kitang-kita ng mga boss ang mga ginagawa mo. Alright. So, Sabado ng gabi, dapat po relax lang po tayo. Magpamasahe po tayo mamaya. Magpaapak tayo sa likod. Kailangan natin ng love tsaka charity. Si love tsaka si charity. Yan. Meron pa, si Faith. Oo, di ba? Si Faith, magaling humagad yun. Si Hope naman, minsan Pero maputi, tsaka laki ng kamay. Oo, kasi pangmasahe nga. Balita ko, DJJ, nagpamasahe ka ng 1 oras at kalahati. Yan. Oo, dapat ganun palagi. Ano sabi mo? Naiyak ka daw? Naiyak ako. Tapos nilagnat ako pagkatapos. Ganun. Talaga. Ganun katindi. Nakadapa ka, no? Dapa, syempre, patay ang ilaw lahat, kandila, sounds. Okay. Pero napansin ko, mas effective pala yung kamay at saka paa. Pag tinututok sa kamay. Yan. Talaga. Nandun yung mga pressure points, di ba? Yan sa acupressure. Yan, Yan yung mga ganyan. Ikaw, mong katawan ni Mr. Libiran, mukhang 5 tao yata dapat na magmamasahe. Ngayon lagi sinasabi sa akin, naawa ako pag minamasahe ako, para raw silang nagpe-prepare ng Kobe beef. Pinapalambot. Di ba pag pinapalambot yung minamasahe yung buong baka? Ako, sanay ka ba sa baka? Uy, alam mo pa, hindi lang basta masahe ang ginagawa sa Kobe beef. Ano? Minsan daw, binibigyan daw ng ikang ni Borat ng hand relief. Hand relief? Oo. Hina-hand relief nila yung mabaka at pinapainom ng beer. So, parang talagang Kobe beef pala ang mga mata. Gano'n, ano? Ikaw nga espakol. Yung espakol na yung baka. Para palang hari talaga. Oo. Kasi the best dapat yung relax yung karne. Mas maganda ba ito doon sa mga karning wagyu o pareho lang? Yun din yun. Yun din yun. Ang wagyu is beef. Ibig sabihin ng beef. So yung Kobe is galing isang yung lugar. Oo. Yun. Ako dapat makatikim ako niyan. Ano yung hand relief? Mga taxi driver, kukwento na lang namin sa inyo kung ibig sabihin ng hand relief. Alam nila yan. Malamang na malamang. Lalong-lalo na sa traffic, ha? Oo.
Oy, nako mga kapatid, kamusta ho ba ang inyong linggo? Simula na ng tinatawag na Carmageddon, ha? Ay. Pero magugulat ka nung mismong araw na sinimulan itong construction daw, ang EDSA, paring Jim, G. Diyos ko, parang linggo ng umaga. Oo, sa totoo lang. Ng hapon, ha? Dito, lapit sa EDSA nakatira. Nagulat ako, akala ko ba traffic? Di ba? Oo. Feeling ko nagkasindakan. Yan, oh. Na walang gusto na lumabas. Ang maganda nun, ibig sabihin, nagre-respond yung tao sa news. Correct. Di ba, nakikinig sila pag sinabing traffic, iwas na, di ba? Dati kasi, pag sinabi mong may dilubyo, Okay. ganun eh. Di ba? Pero feeling ko, kasi wala rin masyadong nangyayari, walang masyadong malaking event, parang napuwersa maganda pag-usapan rin ito, no? Kasi parang ang OA kasi nung paulit-ulit na sinasabi. Ang OA nung pagkaka-deliver kasi ng media doon sa Autogeddon o Carmageddon na sinasabi. Kaya feeling ko, yun nga, either umiwas lahat sa EDSA o nagdesisyon sila na wag mo nang lumabas. Doon ko lang naintindihan na yung kampanya pala para sa tuwid na daan, akala ko tungkol sa pagbabayo ng gobyerno, gano'n. Yung pala skyway pala yan. Dahil sa 10 years from now, yun lang maaalala ng tao. Wala namang ibang tuwid na daan na nangyari. Oo. Ikaw ba nagtitrend ka? Ako po ay bona fide commuter ngayon. Tricycle lang ang hindi ko sinasakyan dahil di ako kasi. Sa totoo lang. Laging bumababa yung tricycle driver, boss, lain niyo ako pala. Hindi ko maintindihan bakit yung mga tricycle na palit ng palit. Oo. Alam mo, chismis yan, pinangkakarera daw nila eh. Aba, pinopormahan. Oo. Kaya tatay ko nga, minsan galit na galit. Kasi nauuntog siya. Hindi na siya sasakay. Mag-aabang na lang siya ng medyo ako sinusukat ko. Kasi nung sinabi yung boss, bayad nyo, sandali na, nakayuko pa ako. Paano ako magbabayad sa iyo? Oo. So, abang ka ng or magandang gawin, parang yung mga tok-tok, no? Sa ibang parts sa Southeast Asia. Cambodia. Anong tsura na tricycle nila ron? Maluwag. Napakasarap. Parang ayaw mo na bumaba. Talaga? Oo. Pero makukuhan din sa likod? Harapan siya eh. Harapan. Tapos alambot nung ginawa nila pang turista talaga. So inisip ko, parang ba't hindi gawin sa Pilipinas? Dito kasi parang akala mga tricycle driver, misis nila sasakay. Kaya hindi maintindihan ko. Pwede lang sipain nyo. Alam mo, sa totoo lang, inis na inis ako dahil dito sa lugar namin, sa Barangay Kaularan, tricycle talaga eh, LBN area. Tricycle kahit saan ka magpunta, Green Hills, gano'n. Hindi ako makasakay dahil siksik. Hindi, minsan, kasama talaga nila misis nila. Nasa likod. Nasa likod. Kasi para si misis wala rin trabaho. Kasama nila. Kasama nila sa kanya. Minsan, pag parang ko, boss, hindi ako kasya sa kap mo, dyan ako sa likod mo. Boss, hindi pwede, baka tumagilid tayo. Pero feeling ko, sa Maynila at sa Quezon City lang yan. Sa mga probinsya, ang lalaki ng ng karwahan. Pero sisimangot sa iyo yung Kasi? Yung pag sumakay ako sa Manlaki, komportable. Saka simangot yung driver. Kasi? 4 yung makakasakay. Tsaka lang. Lugi sila. Habal-habal nga eh. Habal-habal na, oo. Ay nako, kayo mga kapatid sa mga nakikinig ngayon. Siguro, magandang pagsabihan din ng mga toda-toda ng mga ganyan. Igalang mo naman yung sumasakay. Huwag naman yung masyadong mababa. Huwag yung gawing Fast and the Furious yung mga tricycle ninyo. Hindi mangyayari. Kasi lalagyan pa ng mga sounds minsan. Akala nyo gwapo kayo, nagmumukha lang kayo adik. Oo. Kasi mga stainless. Sa may pintuan, doon ako nalalokay, may pintuan pa tricycle. Ang sikip na nga, may pintuan pa. Parang paglabas mo, re-raping ka na, gano'n. Tapos minsan, hindi mo, paano ba ito, boss? Magsistretch pa siya ng kamay para buksan yung pintuan. Yung iba may ano tawag doon, may parang cambio para... talaga? Diba? Saan yan? Saan lugar yan? Dito. Patok na tricycle. Ang pinaka-innovation na nagawa nila over the last 20 years, yung color-coded na. So, alam mo kung saan barangay yung terminal nito. Di ba? Yun lang. Wala na. Bukod doon, wala na. Hindi. Ang tagal na nun. Kaya nga eh. Dati kasi, kahit parang jeep di ba? Iba-ibang Oo. Yun lang. Kaya parang awa nyo na. LTFRB na naman yan, di ba? Diyos ko. Ayaw po namin magkaroon ng issue ngayon, pero... Kasi gusto namin ma-relax lang sa ganyan ito. Pero... Ayaw po natin uminit ang mga ulo natin. Pero, paano naman yun? Yung anak mo, yung misis mo sumakay sa public utility vehicle, hindi mo na, wala na,
parang sugal mo na yun kung uuwi pa sila o hindi. Ayun, oo. Walang katiyakan. Kagaya niyan. Kagaya niyan. Kagaya niyan. Pwede naman magkaroon ng jeep na hindi ganun kalakas yung kaingay yung tambucho, di ba? At saka yung iba, nilalagyan nila ng pito, Ha? Yung mga jeep sa... Ay, yung mga papuntang Taytay. Yeah, Taytay, Antipolo. Yung tambucho nila? Yung gulong, sa gulong yan eh. Kaya pag bumibili sila, mas... may pito. So nagiging motivation para kumaskas ng Parang wala silang magawa sa mga pera nila, no? Oo, ayusin nila yung mga jeep ninyo. Alright mga kapatid, ang oras po natin ay kung ano po ang mga nasa relo ninyo. Dahil wala naman po kayo hinahabol, dahil dapat wala kayo hinahabol. Dahil Sabado ng gabi. At kung wala kayo relo, gusto nyo malaman ng oras, buksan nyo ang inyong cellphone. Tama. Mga kapatid, ay nako, Chillax Radio, magpalamig muna tayo ng ulo. Magpatugtog muna tayo, DJ J. Yan. Alright, nagbabalik po ang pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito pa rin po ang Chillax Radio sa mga kabubukas lang po ng mga radyo. Ako po yung lingkod na si Lourdes de Vera. Kasama po natin si DJ J. At ang nagbabalik na si Jim. Ayan, at syempre kasama natin ngayon ang aking kapitbahay sa isang building sa Kalayaan Avenue sa Quezon City, si Melvin. Nakabanda ko rin pala sa Radioactive Sago Project. Magandang gabi siya, Melvin. Magandang gabi. Ayan, Ang dami mo namang nirarakitan, Melvin, hanggang nag-RSP ka na rin pala. At nag-jeepney joyride pa yan. Si Melvin ay Batang Laguna. Batiin mo naman yung mga taga Laguna, Melvin. Binabati ko yung mga taga Laguna. Hindi, sa punto ninyo, yung punto. Halos pareho lang eh. Binabati ko naman lahat ng mga taga Laguna, lalo na sa Pakil, Laguna. Pakil? Yes, ano ba makikita sa Pakil? Well, Turumba. Yes, turumba. Ay, turumba. Ano ang turumba? Yun yung mga yung berhen na sinasayaw na nakita sa sapa ng Pakil. So, yun yung mula nung nakuha yun. Siya yung, nung nakuha siya, hindi siya mabuhat. So, kailangan siyang kantahan ng turumba sa berhen. Saka nakuha saka nila nabuhat yung image ng folk legends. Tapos, ang nakakaloko rito, yun yung attitude ng maraming lalaki sa Laguna. Gusto nilang sinasayaw yung berhen. Ganun? Oo. Babayad sila na malaki. Hindi, nagbibiro. Sociologically, di ba? Kahit yung tondo di ba? Nung sinabi ko na, alos din ni Diyos niya yung batang Kristo, di ba? Yung bata. Tapos nanlilimahid yung bata ninyong totoo, di ba? So, later on, parang naging anlaw nga Itong bato, nililinis natin, niluluhuran natin, anak natin, hindi natin maayos. Parang, yun din ang So, sinasayaw ang berhen, ano yung parang sa Cebu rin, sinasayaw yung Santo Niño. So, may ganong thread, no? Kapareho natin ng ibang tribo dito sa Southeast Asia, tsaka Oceania, Maori, ganon, sinasayaw yung Galing. Yes. So, yung turumba, anong literally ibig sabihin ng salitang turumba? Doon sa mga matatanda sa amin Hindi ko alam yung specific na kung sabihin nung talagang turumba na yun. So, may mga Latin na salita nung araw. So, hindi ba na ako nakaka-relate doon. Ikaw ba naisayaw mo na yung berhen? Kasi isang Kristan ako nung araw. Nakasayaw ako. Wala naman paring, nung sa Kristan ka, walang paring nag-attempt na isayaw ka naman. Wala. sa Torre ako naka-assign. Okay. Nagkakampana. Ganun? Nung ako choir din. Nung ako nagsasakristan, parang gusto lagi nung pare isayaw ako ng sweet. Totoo yan daw, nagbibiro. Wala namang mga kamay na naliligaw si Father. Wala. Aminin mo na, ito naman. Wala naman. Hindi ako nakakasama ni Father. Hindi ako Kampanyero ka pala. Kasi choir ako, tapos malapit sa Torre, so ako yung nagkakampana rin. Mahirap ba maging kampanyero? Madali lang. Queuing. So, anong mga tuwing oras ba yun? Okay. Pag sa misa kasi, pag yung papuri, pupitin yung kampana, tapos magtataas ang hostya, hatakin mo yung malaking bell sa... Nadidinig mo yung misa noon? Yes, kasi malapit yung koro, yung pwesto ng choir. So, malapit na sa Torre lang yun.
Ayun lang yung ang gawain ko. Doon ako malapit sa may tore. Parang promotion ba yan kapag ikaw yung taga ano ng kampana? Hindi naman. Bakit ikaw pinili? Sa lahat dinami-dami ng sakrisan doon, bakit ikaw napiling magkakuba ka kasi? Hindi. Ano lang. Parang ano yun, parang di ba, parang ano sa'yo yun na ikaw pinagkatiwala. Kasi ganun. pag nagkamali ka ron, sabit lahat di ba? Merong pattern ba yan? Yung kahit anong style lang pag... Wala naman. Nakita ko lang naman sa mga dating gumagawa nun eh. So, ginagawa ko lang kung ano ginagawa nila. Oo. So, gano'n ba kalaki yung bell sa pakil? Kasi nung time na bata pa ako, halos kasi laki ko lang din eh. Kasi laki ko lang. Tutulak mo lang ng paa mo, ibuwelo mo lang. Gano'n? Hindi ito yung tali, Hindi, yung tali, yun yung pang taas ng hostya. Bang, bang. So, tatlong ganun. Pero kinukwento mo sa amin, ito yung may kahoy sa taas eh. Yun yung pagpapuri. Yung papuri. Iba pala. Intindi na. Manual yun, kinakamay. Ibubuelay mo muna yan. Tapos saka pag yung puwersa, iikot na paano kung bibigilan mo na? Bibigilan mo na? Ano lang, bitawan mo lang siya. Pag medyo mabagal na siya, saka mo siya hawakan ng puti-uti. Pwede mo ba paglaruan yung bell? Tang, tanadang, tang, 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 mga ganun. Naku, hindi. Hindi. Sagrado kasi. Sagrado ba yun? Sagrado. Pero pwede kung gugustuhin mo. Kaso pa. Nagawa mo rin, nag-trip ka na yung... Yes, kaso ano nga lang, pagalitan lang. Pagalitan. Anong ginawa mo? Wala lang, bata pa ako nun eh. So, pinalis ako nung parang sa Kristan Mayon. Hindi ka ba sinisweldohan ka ba nun? Hindi, libre pagkain. Ganun? Dahil pagkain sa ref. Sa lang o... Hindi, mga offer. Ganun? Minsan, daming laman ng ref ng pare. Talaga? Kaya doon halimbawa, anong mga laman? Halimbawa, yung mga inaalay na... pakwan, saging, mansanas. Puro prutas kinakain mo? Prutas din, meron din. Para ka naman kung gulun. Ganun, almost puro prutas. Hindi na inuuwi ni Father yun yung gano'n. Hindi. Wala bang mga crispy pata, liempo, lechon pag si Father rin na gano'n, namiesta siya sa katabing bayan namin, dala yun kasi may mga pabaon yung mga, Father, ito yung kaya may karne din. Masarap din buhay ng ganyan mga pare. Nakakaano yan, kasi buong bayan nagpapadala ng ano. Oo, mismo. Ayan. Buhay pa ba si Father? Buhay pa. Yung nabutan kong father noon. Ba't ka nagsakristan? Inisip mo ba maging pare? Hindi actually ako nagsakristan, nag-serve sa altar. Doon lang ako sa part ng kampana area. Yun ang yung servisyo sa simbahan. Matagal mo bang ginawa yan? Grade 6 hanggang 4th year. Ano naging epekto nun sa pagkatao mo? Tingin mo? Kasi ano yan, bayan yan diba? Chismisa, nanghirap. Pero kukuha ka ng gano'ng trabaho, ano naging effect na sa'yo? Naging musician ka, gano'n? Ayun, ang tawag dito, na-forma yung yung pagkatao kasi mayayain ako nung araw eh. Mayayain ako eh. Wala ka namang interaction sa tao pag nag-ring ka ng bell Hindi. Pag nakita, sino ba nagpumipit na yan? Parang mini-celebrity ka sa pakil. Ganon. Parang ganon. Sino nagpipit yan? Kaya ano yan, si Melvin yan ngayon. Melvin yan Galing. Parang ganon. Matindi yan. Hanggang ngayon ganyan pa rin ba ang ng pakil? Hindi ko na alam kasi hindi na ako sa nakakauwi Nakakauwi ay may yan yung punto na yun. Katabi ba ng pakil ang liliw? Medyo malayo ang liliw. Malayo na yung liliw, no? Ang katabi niya. No. Malayo ang liliw. Ang liliw ay... Ang katabi ng pakil. Pakil o paite. Ang liliw malayo. So, parang ano na yun nasa paanan na ng Sierra Madre yan Parting may high yan Yun, malayo. Talagang dyan yata galing mga adik Mahay-hay. Hi. Ayan po na yung mga tinitira doon. Ayan po ang mga madidinig din yung salita mula po sa nagbabalik na si Ginoong Diamond Libiran. Sa dalawang fans natin, nagtutweet Sa dalawang fans natin. Binabati po kayo ni Ginoong Jim Libiran. Every week na natin, every week, tambay-tambay lang.
Alam mo naman dito sa ating studio sa Reliance, TV5 Media Center sa Reliance. Dito sa ating fishbowl. Sa fishbowl natin, swabing-swab. Ano naririnig po ninyo mga dumadaan na mga sasakyan? Special effects. Special effects lang yan. Para magkaroon ng pakiramdam na parang nasa Pero kalye na next tayo. week para tayo nasa farm, merong aso. Meron. Pwede. Pwede yan. Ganyan. Okay, Melvs. Pag Sabado ng gabi, ano bang ginagawa mo? Saan sa probinsya o dito? Dito. Sabado ng gabi. Huwag mo na ikwento yung mga ikaw lang mag-isa. Okay. Sabado ng gabi, usual Anong sounds ang maganda pakinggan kapag Sabado ng gabi? Sabado ng gabi, ako mellow Mellow. Yan, patutugtugin ni DJ J ngayon sa Chillax Radio. Hello. Tunay na banayan naman talaga ang Mellow na mellow po. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, ito po ang Chillax Radio. Ang programang walang pinag-iinitan, depende lang kung anong paksa. At walang patutunguhan. Walang patutunguhan. Dahil Sabado ng gabi, yun dapat. Wala kang agenda o kung saan ka dalhin o anurin ng buhay. Huwag ka lang anurin sa presinto. Mahirap yan. Mahirap yan. Lalo na pagka sumusobra, di ba? Tapos ngayon ko napapansin dahil chillax nga na mag-usap tayo ng hanggat maaari walang problema. Ang hirap pala, no? Ang hirap na kasi habang pag may kausap ka, parang mapupunta yung usapan sa mga hinagpis ng buhay, di ba? O kahit yung traffic lang. Ang hirap pala mag-usap lang ng malamig lang, no? Pagkampana sa, di ba? Sa pakil, yung mga ganon. Ang hirap pala nun. It takes a lot of effort para magkalimutan mo yung problema. Kaya naiintindihan po namin kayo kung mas madalas kayo nakikinig sa mga tulpo kaysa sa amin. Kaibigan po namin yun. Mga idol natin. Pero alam mo, no, ngayon ay February 22, 2014. Pero, noong 1986, eksaktong Pebrero 22, ito na, ang Nooy Defense Minister na si Juan Ponce Enrile at si General Fidel Ramos ay pinangunahan. Ito yung EDSA. Ito na yun. Yun na nagsimula silang kumalas mula kay President Marcos. At yun na, nagsimula na silang pumesto sa Camp Aguinaldo. At nung gabing din yun, libo-libo mga supporters ang nag-form ng human barricade, tinatawag, doon sa palibot ng kampo. Pagkatapos manawagan si Cardinal Sin sa Radio Veritas. Third year college ako niya. Naalala ko yan. Parang ang nangyari, mabubuko na si Enrile doon sa ginagawa niya. So bago siya ulihin, nagsama-sama na sila doon sa So yun dapat na nagtatago sila, naging act of kabayanihan kesa At ngayon, huhulihin na naman di na siya pwede people power sa tingin. Hindi na siguro yan. Kulong talaga siya. Kulong na yan. Sa edad na 90, makukulong ba yan? Yun nga ang sinasabi. Baka yun lang. Natin. Ang hindi ko lang matanggap na una pa sitado kay Enrile. Oo nga. Actually, maraming dapat nauna eh. So, yun. Pero, sabi ko sa'yo, ang hirap pa. Punta din But anyway, ikaw ba, Melvin, buhay ka na nung nangyari, EDSA? Yung EDSA, buhay na ako pero parang wala pa akong kamuwang-muwang nun So, nagkakampana ka lang nun? Yes. Doon lang yata siguro umikot ang mundo ko nun. So, tsaka bata, tapos probinsyano. So, nababalitaan ko yung nangyayari sa Manila. So, parang, magulo daw doon ngayon. Meron daw rally doon. Hindi pa ako ganun conscious sa ganung mga pangyayari. Kung magsalita si Melvin, parang ang layo. Isang bundok lang talaga yung mahati sa atin. Di ba? Pag nag-east side na highway ka, ano yung mataas na may overlooking doon? Yung boundary ng Rizal, yung papasok ka na ng Rizal. Yun lang naghihiwalay. Yun ang boundary ng Tondo. Oo. Yun lahat ng Rizal, yun yung boundary na yun. Noon. Yun ang kaharian ng Tondo, di ba? Layo pala. Itong tanong. Naging Rizal later on. Okay, ikaw, Joy, may anong alaala mo ng magsisinungaling ka na naman. Bata pa ako na. Wala ka pa naalala dyan. Ako naalala ko, sabi ng nanay. Sabi ng nanay ko, naku, maging komunista na tayo. Mga makamarcos kasi mga magulang ko. Hello pala sa'yo, Mapa. So, third year, syempre, aktivista ka na nun. May barikada ang UST noon. Nakasarado ang UST. Ganun na yun. Habang pinaglalaban yung mga issues sa loob ng UST, edukasyon, gano'n.
biglang pumatok yung people power. So, sumabay din sunod daw walang pasok. Diba? Mga 2 buwan walang pasok kay UST. Tapos yung mga kalaban namin pare, yung mga namin, nung sinabi na sasali sila sa people power, so isang marcha kaming lahat. Diba? Isa sa pinakamalaking contingent ng UST. 28 years, ano? Ikaw ba may personal ka bang paraan ng pag-commemorate ng EDSA? Dahil naalala ko kasi sa EDSA, yun yung unang tinamaan ako ng amoebiasis. Ang hirap, amoebiasis, yung may amoeba yung tiyan mo. Yun ang naalala mo? Biro mo, nandun ka sa EDSA, naghahanap ka ng CR lagi. So, hindi ko maintindihan yun. Nung nag-cover ka ng EDSA 3? Yun. Meron pa interesting na kwento dyan eh. Nung nag-EDSA 3, sa gitna ng coverage, suminto ako. Tapos, parang naiyak na lang ako na parang, kasi bigla na-realize ko na nakakailang EDSA na tayo. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Parang naging burden naman yata sa atin na sampahan sa Malacanang yung magdanakaw, tapos tayo bagsak ng bagsak. Parang, ito na ba mangyayari sa atin lagi? Parang, nahito ako. Parang bigla ako na gano'n na pinagalitan nga ako ng mga kasama sila Edlingaw. Sinabing, kahit anong mangyari, hindi ka titigil sa pagre-report. Kahit ano ka pa. Kahit ano nararamdaman mo. Naggulat lang ako. Kasi nung pasok namin nila, Patrick Paesan, nila Edlingaw, sa gitna ng EDSA 3, pinaligira kami ng tao, tapos pinag-iwahiwalay kami. Inikot kami doon sa kasi puro urban, puro nagkahiwahiwalay kami nila. Talagang tinutulak kami para mag-iwahiwalay. So nakita ko yung parang ano na ba ito nangyayari na to. Pero may nakarating sa aking kwento doon ka raw talaga nakaramdam ng takot na hindi alam mo yun, yung pwede kang talagang natetreten yung buhay mo kasi yung iba yung antas yata ng energy ng mga tao doon. Parang nakasabo lahat eh. Parang yung adrenaline nila gano'n eh. Saka hindi ito yung usual na mga kasama sa rally. Ito yung kabila na grupo na parang hindi mo kilala. Masangan galit kasi lahat. Sa akin siguro takot yung nakita nila. Sa akin hindi yung realization na nanlomo na lang ako na parang ayoko na tigil na ako sa ganito na paulit-ulit na yung nire-report natin. Parang mali yata nagre-report tayo na para may demokrasya, labas muna tayo ng TV, ayusin muna natin yung bayan natin. Parang ganun yung dating sa akin. Dahil iniwan mo nga yung mga ginagawa mo dati. Tumutulong ka sa bayan. Yun yung hindi takot eh, yung tatlong EDSA, biro mo. Nandun ka lahat din. At kung magpapang-apat pa, iiyak na ako eh. Parang wala nang katapusan eh. Dapat yung pang-apat siguro, may dugo na. Kasi parang nagiging party eh. Nagiging party eh. Sinasabi nila, pero magsisimula ng isang round, ng isang cycle na naman ng gano'n. Tingnan natin. Depende siguro yan pag malapit na ikulong si Enrile. At pumalag, diba? Pumalag, alam mo naman yan. Hindi kasi sabi... Ay, binabati pala natin ng belated happy birthday si Senator Juan Ponce Enrile. 90 anyos na siya. 90 anyos. Wow. February 14 na ata birthday niya. Kaka-birthday niya si Chris Aquino. Kaka-birthday niya si Chris Aquino. Binabati na rin natin si Chris Aquino ng happy birthday. Di alayan natin ang awitin si Chris Aquino. Ayan, sige. Nakaka-touch naman yan mga awitin na yan. Si JJ na idol mo pala si Chris. Oo naman. Alright, magbabalik po ang Chillax Radio matapos ang ilang paalala. Diyan na po kayo. Alright, nagbabalik pa rin po ang pinakamalamig na isang oras at kalahati sa himpapawid ng Chillax Radio. Lapit na mag-inuman, dahil bawal inuman din. Bawal na bawal talaga yan. Dahil tayo mga profesional, mga profesional na mga mamamahaya. Pinagalang natin ang booth natin. Ang booth, Ako po si Lord Divera, kasama po natin si DJJ. At ang nagbabalik na si Jim. At ang ating espesyal na panauhin sa gabing ito. Yan. Ang manonorutot ng pakil. Ang kampanyerong hindi ko ba? Si Melvin Campanyero. Batiin mo ulit, Melvin, yung mga Ayun.
Nabati ko lang yung mga taga-Pakil ulit. Girlfriend mo yung bati mo noon? Hello. Talagang hindi pinangalaman. Away yan. Wag muna ngayon. Private person check. Maraming magagalit siguro. Alright. Sabado ng gabi, okay, anong gagawin natin pagkatapos ito? Refreshments. Bakit ba tayo umiinom tapos malalasing lang tayo? Bakit ganon? Ano bang dahilan? Ano bang lohika nun? Bakit ba kasi sa Europa, sinasabi nila, no? Hindi sila, ang pagkalasing ay hindi siya end goal, no? Kumbaga consequence lang 'yan. Mas ine-enjoy nila yung proseso ng pag-inom. Tayo kasi meron tayong end goal. Yan. No? Malasing. Ang objective natin ay malasing. At umuwi yung mahapay-hapay gaya ni DJJ. Pero sa 5th floor pa nakatira. Pag ako nakatira sa 5th floor, bubuhatin niyo ba ako? Siguro. Dito ka na lang. Tatakpan na lang kita ng jari. Magigising ka rin mga ano yung pinakalasing na experience? May talagang lango? Hindi, ito yung yung naalala mo lang natawa kayo ng tawa tapos nagising ka na kinabukasan. Ganon? Oo. So may tamang kalimot. Pero delikado pala yun. Then, ang daming laki na kwento sa akin na ginawa kong kalokohan ng gabi, hindi mo naalala. Tamang kalimot talaga, di ba? Yung mga panayang kurot mo kay gano'n, panayang lambing mo kay ganito, mga hindi ko alam, di ba? Kung anong... Naku. Pero hindi ka naman tipong... Walang halo yan, beer lang talaga. Beer lang talaga, high school na, beer, yung sagara na beer, saka Hindi naman yung parang, siyempre yung mga kakalaga. Naghahalo-halo ng Kahit yung... para si Francis, di ba? Kapatid ko. Alala ko yun, nung kolehiyo pa yun, parang binabagsak na lang ng mga kaibigan niya sa tapat ng gate na yun eh. Talaga? Parang karoon nila. Lumalakad pa naman pag gano'n. Kasi merong utol ko, binagsak sa amin na pagbukas kong pinto, nakaganon talaga sa nakaluhod talaga eh. Tapos nakikita mo yung kamay niya, merong attempt na abutin yung Hindi umabot, di ba? Hindi umabot eh. Ano oras ba na nakita? Umaga na. May valiant effort na abutin yung doorknob. Hindi na talaga siya umabot. Grabe, inabot mo ba? Yung ganong estado ni Francis? Madalas. Madalas na ganon. Nagugulat ako, nakapagmaneho pa yun eh. Di ba? Meron yan. Ewan kung alam mo to, yung Sentra pa yung sasakyan nun eh. Sentra, bit-bit niya. Buti na lang sobrang bagal niya. Hindi niya nakita. Dito sa may 15th Ave. Gising na, hindi naman kami nagising. Parang nalaman na lang namin, sis, ganyan kami nasa hukay. Nakataas. Hindi na lang mabagal. Gumano lang. Sa hukay. May hukay eh. Sakali. May tambak. Bakit kayo ko lang na narinig yung kwento? Sa tambak. Nakataas na yung kotse. Naka-ganyan na. Wow, pare. Nakataas natin to. Pababa. Ngayon ko lang nalaman yung kwento. Buti hindi na. Hindi ako nakakatakot nung nag-drive ako. Kasi ngayon, minto mo lang sa pagdadrive. Yung nasa Ayala ka. Gising ka di ba? Alam mo lasing ka May pag-kurap ng mata mo nasa Mega Mall ka na. So yung Ayala to Mega Mall, di ba alam nangyari? Pag gano'n, pumihinto na ako. Pag gano'n. Yun ang problema eh. Pag nakatulog ka, tulog ka, hindi mo alam. Nalalaman mo lang natulog ka pag gising mo. Grabe yan. Nakakatawa sa mga balita eh. Pinaginiwala ang lasing sa totoo yung reporter, di ba? Lasing ho ba kayo? Hindi naman, nakainom lang. Walang Pinoy na gustong umamin na lasing siya. Kaya sabi niya, hindi talaga. Nakainom lang. Kahit pinakalasing na pare, lasing ka na. Hindi! Iinom, lalo pag iinom yun. Macho ano dyan, palagi. Pero parang, does it make you less of a man kapag umamin ka na lasing ka na? Hindi ako, ngayon. Talaga sumusuko na sabihin ko, kahit di pa ako lasing, at gusto ko lang matulog, pare, lasing na ako. Okay na yun. Ako man. Kung marunong ka pombreno, di ba? Kasi, ang problema na dyan, hindi ka pa lasing, inom ka pa. Ito mahirap dyan eh. Mga lasing rin yung kasama. Ano naman yung mga ritual sa inuman na weird na naranasan nyo na? Halimbawa ako, simula ako. Ritual, ha?
Nagulat ako dahil tondo ako lumaki, inuman, di ba? Dinala ako dito sa mga embo. Dito, sa Taguig, di ba? Na hindi natin alam ngayon kung Taguig o Makati. Yung mga embo, inuman, mga kabataan din, di ba? O, game na. Nilabas yung pitchel. Yung pitchel, isang baso lang. Binuhos yung beer, di ba? Ayos na, yelo. Sabay nagtiranggal yung postiso, nilagay sa loob ng ano. Seryoso ba yan? Pare, nagulat ako, sorry. Nagulat ako na, kapag ganun ako, game, parang palakpakan pa lahat. Bibinyagan natin ang bagong ano, tapos tinapat sa'yo. Ginanon ako nung nag-imbita sa akin. Ako makikipagsuntukan siguro. Huwag mong tatanggihan yan. Ginanon ako. Lahat uminom eh. Lahat uminom. Ang ikaw ko lang pinauna. Ako, pare, ganito ba talaga rito sa inyo? Inubos namin isang pitchen na nandun yung postiso sa loob. Pero sabi niya yun, kasi lagi kang pagdududahan dito. Ngayon, natapos ka ng ganyan. Kahit kailan ka dumating dito, may kaibigan ka. Pero sabi ko, binyag ka. Okay lang siguro wala akong kaibigan. Totoo yan. Yun yung ibig ko sabihin, anong mga weird na ninyo na naranasan niyo? Wala siguro tatalo dyan. Matindi. Wala siguro tatalo dyan. Nadali ako talaga. Oo, matindi yun. Pinaprocess ko pa sa isip ko. Nagulat ako eh. Siguro eh. Yung pitchel, ano to, transparent. Ito yung nakikita mo talaga yung... Hindi. Yung pitchel na kulay, dilaw, gano'n. Ang tindi niyan. Akala ko may mga yung sabihin na dali ako ron. Oo. So, I'm sure hindi na, pero naranasan ko talaga yun. At lahat kami uminom eh. So, alam mo, pag niloloko ka lang eh, di ba? Parang ako, okay lang. Kahit makipagsuntukan ako, okay lang yan. At naalala, ano lasa? Diyan ko naalala yung kaibigan na si Tado. Ikaw yata nagkwento nun. Pasensya ka na, Freedom Bar. May gig yata sila, Tado. May tugtog sila o umiinom pa lang siya nun. Puhulihin siya ng pulis. Dahil mukha raw siyang addict. Naalala mo yun? Sinulat ko sa kanya yun. Hinasal sila nun, hinasal sila. Doon ko nalaman na Shaolin pala to si Tado. Biglang lumipad sa air. Pinline kick yung pulis. Pinline kick yung pulis. Sa dibdib. The next day, dinalaw namin sa presinto sa kanto namin. At pagsilip namin sa kulungan, cool naman siya. Friends sila lahat yung mga preso. At nagtotoong it sila. Pinline kick yung pulis. Hindi siya pinakawalan talaga. Hindi pinakawalan, oo. Pero yung pulis daw nang una naman kasi. Dahil? Nang hassle daw. Hinasel lang yung grupo nila. Ayun. Well, hindi naman, umiinom kami nun, pero si Tado, medyo weird lang din. Nag-iiwa kami ng hotdog, inututan yung bonfire. Yun. Pare, nakita mo na ba yung video niyan sa YouTube? Yung talagang tinapat yung pwesto sa ano, parang tignan kung toxic, yung nagliliyab nga ang utot ng tao. Totoo. Pag tapat na gano'n, gumanon nga. Eto, hindi na nakita. Gumaganon pala ulit yun. So yung apoy, pumasok dito sa puwet. Wow. Pumasok yung apoy. Nagbabackfire ba yun? Yung gumaganon, humihigop pala ulit. So pwede ka pala magluto, ano? Ipunin mo. Lagay mo sa garapon yung utot. Baga pinaka-uling mo, ano, kamote, no? Paprocess ng katawan. May matanda noon, no? Kumakain kami, bahay ng isang kakalasi ko sa may Sampaloc. Elsa daw itong lola niya. Sabi mo, kumakain kami, umutot siya. Solid talaga na mabagal. Tapos, siyempre, lola ng kakalasi mo, walang makasalita sa amin. Tuloy lang, tahimik lahat. Alam mo yung maingay ka, umutot yung lola, tahimik lahat. Tapos sabi ng lola, alam ko nasa isip ninyo, pero hindi ko kinahihiya yun. Dahil anong ginhawa nung ginawa ko? Itong ewan ko kung totoo to, paki-validate na lang naman nakikinig sa atin. British culture. Mas polite na umutot ka kesa dumighay ka. Ganun. Kasi yung utot hindi mo na nakokontrol, yung dighay,